Literal na walang humpay sa kilos ang mga tao rito sa landfill sa Rodriguez, Rizal. Araw-araw, samot-saring sako ng basura ang kanilang kinakalkal upang makita kung may pwede pang maibenta. Pero bukod sa mga bote, bakal at karton, buhay pa rin ang mga nagpapagpag ng pagkain o mga namumulot ng karne mula sa basura. Ipalagay ko kanina niya, cutter ko, kompleto ako. Tali na lang natin. Dali na lang ulit. Madumihan Isa na nga riyan, si Nanay Feli. Kami sir, kain kami pagpag kasi tungod sa kahirap. May lalagyan pa ng gravy, oh. May laman yan. Wala man siguro daan pa. Itong isa lang sir. Wala diri pa. Wala, Isa bag pa. to eh. Sandali lang sir. Biguman sa unang subok, may libo-libo pang sako ang nakaabang sa amin. Eto yata. Eto may lamig. Yan. Pag may yelo, no? Oo. Alam mong pagkain nyo nasa loob. Nara sir, dito. May suka ka Kompleto pa. na suka. Kompleto na. Binigyan ka pa ng suka. Dito ang pagpag sir. Ito, marami to sir. Dili ako mahiya dito, napay-atay sa manok. May atay sa manok. Malinis yan sir. Ito sir ang baboy. Yan ang atay sa manok. Saan to galing? Doon, Parang may... sa palistik. Di ba may amoy na, mami? Ito? Oo. O Di- hugasan lang. Di pa na Di sir. pa? Ganun na yan kasi ito sir, Madumihan ang kamay mo ngayon sir. Pero Sabi di nga nila, yung malinis na pera, nasa maruming kamay. Oo. Pagbukas ng isa pang supot, ramdam na tila nakajackpot si Nanay Feli sa kanyang nakuha. Na sir, muna ipagpag namin. Ay, marami pa. Oo, kani, naisda, panghalo-halo ko na. Malamig pa, Uy, marami pa. Oo. May liempo ka pa. May malamig na sir, Ito sir, Ano to, mami? Halo-halo. Oh, halo- Baboy lang. Halo-halo na may isda kasi giusa ko na kay gilagyan magyelo. Tara, sa baba tayo. Matapos makuha ang halos 10 kilong karne, diretso na sa tindahan si Nanay Feli. Toyo, mantika, bawang, sibuyas, Bumili siya ng mga panahog sa kanyang lulutuing hamonado de pagpag. Palagi niya raw itong niluluto tuwing Pasko at naisipan na ring ibenta sa mga kapitbahay. Okay na yan. Bago lang dito. Kasi ara matuod sa kalakalan. Pagdating sa kanilang tahanan, nagsimula agad sa paghahanda ng hamonado de pagpag si Nanay Feli. Eto, dito tayo kukuha ng panghugas. Pwede sir, ilagay ito na lang di lahat sir. Dito na, para... Marami man tubig doon sir. Oo nga, mukhang marami kang naipon sa ulan, ha? Hindi natin alam kung ano yung nasa ilalim nitong timba. Okay na yan. Okay raman. Malinis yan. Malinis Na-check man mo. bago man ang kuan ko sa... Ano na lang sir. Dito na lang. Ayan. Sir, gid kani, desidido gid kayo. Ang lechon no, nasalog. Yung lechon, baka matapon. Nasagol na si sir. May isda Ayun. na, sir. Hugasan na yan. Katulo na mahugasan, malinis na. Ngayon, Babanlawan natin. Parang damit. Ako na maghugas, sir. Turuan mo ako maghugas. Yan no sa Paghugas, isa-isahon, sir. isa-isa. Iba. Parang magbabanlaw tayo Para pala malinis. dito ng ano. Para Isa-isa pala lang, tayo sir. nagbabanlaw ng damit. Dali ra kayo na, sir. Wala ni amoy, sir, kasi bago ni. Wala bang amoy? Wala. Bago. Press pa ni sir. Mga isipon kaya tanay. Ha? Ang putahe raw na ito ni Nanay Feli, paborito rin ng kanyang mga anak. Akong anak na dalaga galing doon sa Makati. Etong luluto mo na to, nire-request din nila lagi sa ito. Gusto nila to. Gusto nila to. Gusto nila. Ito yung lasa ng Pasko para sa'yo. Opo. Ayaw ko ng ulam sa mga palengke. Ayaw ko. Gusto mo to? Gusto ko to. Pag nagluto ako dito, sir, punuin ko na yan. Tapos araw-araw ginainit ko. Yun, isa, una ang bawang. Gaya ng ibang lutong Pinoy, nagigisa muna ng bawang at sibuyas si Nanay Feli. Agad niyang isinunod ang toyo, paminta at ilang pampalasa. Ang magpapapasko raw sa lasa nito, Kani, sir, ang pag- paglalagay niya ng asukal. Tuyok. Ngayon, titikman mo ulit. Tila simple man para sa marami ang paraan ng pagluluto ni Nanay Feli,
Enggrande na ito para sa katulad niyang hindi kayang makabili kahit 1/4 na karne sa palengke. Pangit So, din. eto na nga yung hamonado de pagpag ni Nanay Feli. Yung hamonado de pagpag niya, yung kinuha natin kanina, in an instant, no? Yung nasa 1 oras lang na pagluluto. Eto na yon. At sabi mo nga, Nanay, pag binenta natin to, sa tingin mo, magkano kikitain mo? 600. Nasa 600 pesos. Yung mga recados natin, nasa 200 lang kanina, no? Oo. Sige, May tikman kasamang muna bigas natin, eh. ha? Madaming bigas eh. Ano? Approve. Masarap nga. Nung una, akala ko adobo lang yung lasa. Oo. Dahil parang inadobo mo lang. May kakaiba siyang tamis na ibinigay nga noong asukal na Opo. nilagay mo. Yan ang pawala sa asin niya. Mm-mm. Matapos nga ang lutuan, tikiman time. Kanina, natikman natin yung sabaw lang, no? O yung pinakasarsa. Ngayon, tikman na natin yung laman. Tamang-tama yung alat, yung anghang nga, no? Dun sa sili. Nakisama na rin sa aming pananghalian ang asawa ni Nanay Feli. Noong unay, aminado siyang ilag sa pagkain ng pagpag. Tao yata to eh. Nakain ng asawa ko eh. Naisip mo, ganun Oo. na yung nasa isip mo. Mas- Kasi hindi mo nga alam kung saan galing. Dahil inuwi na lang na karne. Oh. Marami ang servings na nailuto ni Nanay Feli at sapat na raw ito para sa Noche Buena. Kung tutuusin, pasok at higit pa sa inirekomendang 500 pesos na budget ng DTI. Yun nga lang, hindi pa rin maikakailang realidad na ang karneng posibleng ihain sa hapagkainan galing sa basura. Yan. Ganyan, mga magkano na yan? Mga magkano na yan? 60. 60 pesos. Walang sauce. Wala na. Wala na. Ganun na siya. Malulugi ka na kapag ano. Ganun na yan. Be? Be? Dahil marami-rami ang nakuhang pagpag, patitikim muna ni Nanay Feli sa mga kapitbahay ang kanyang niluto. Ito rin ang kanyang iaalok na paninda sa Noche Buena. Hamonado de pagpag. Hamonado de pagpag. Okay. Sarap. Si Ate Feli. Sa buong araw kong pagsama kay Nanay Feli, mapapaisip ka na marami pang katulad niya ang kumakalamang sikmura at nakukontento na lang kumain ng mula sa basura. Kabaligtaran nito ng iilang politikong busog sa korupsyon na minsang nangako ng magandang bukas para sa maraming Nanay Feli. Marahil totoo nga ang kasabihan na may pera sa basura. Pero ang tanong, hanggang kailan mamumuhay ang mga Pilipino sa ganitong klase ng laylayan? Ako po, si Reynel Pawid, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado.